Ang ginto sa kabukiran. Bakit mag-alaga ng kambing? Sa panahon ngayon, marami ang naghahanap ng alternatibong pagkakakitaan. Ang iba ay nagnenegosyo, ang iba naman ay nag-i-invest sa iba't ibang larangan. Ngunit alam mo ba na mayroong ginto sa kabukiran na hindi na kailangang panghanapin? Ito ay ang pag-aalaga ng kambing. Oo, tama ang nabasa mo. Ang pag-aalaga ng kambing ay isang magandang oportunidad upang kumita at makatulong sa ekonomiya ng bansa. Hindi lamang ito simpleng pag-aalaga ng hayop, kundi isang negosyo na maaring magbigay ng malaking kita sa mga masisipag at matiyagang Pilipino. Madali lang alagaan ang kambing. Hindi sila maselan at matibay ang kanilang resistensya. Kaya naman, kung naghahanap ka ng negosyo na hindi gaanong magastos at madaling pagkakitaan, ang pag-aalaga ng kambing ang sagot sa iyong mga panalangin. Sa susunod na seksyon, ating tatalakayin kung paano nga ba magiging patok na negosyo ang pag-aalaga ng kambing. Kita at benepisyo ang yaman sa pag-aalaga ng kambing. Maraming tao ang nagtataka kung bakit nga ba magandang negosyo ang pag-aalaga ng kambing. Ang sagot ay simple, malaki ang kita at marami ang benepisyo. Una sa lahat, ang karne ng kambing ay may mataas na demand sa merkado. Maraming Pilipino ang mahilig kumain ng karneng kambing, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Bukod sa karne, maaari ring pagkakitaan ang gatas ng kambing. Ang gatas ng kambing ay masustansya at mayaman sa protina, kaya naman mataas ang demand nito sa mga health-conscious individuals. Pangalawa, madaling alagaan ng kambing. Hindi sila nangangailangan ng malawak na lugar at hindi rin sila maselan sa pagkain. Pangatlo, mababa ang puhunan sa pag-aalaga ng kambing kumpara sa ibang hayop. Hindi mo na kailangang gumastos ng malaki para sa kanilang pagkain at tirahan. Sa madaling salita, ang pag-aalaga ng kambing ay isang magandang pagkakataon para sa mga Pilipinong gustong kumita ng extra income o kaya naman ay magkaroon ng sariling negosyo. Kwento ng tagumpay mula maliit hanggang malakihan. Upang mas lalong mapatunayan na ang pag-aalaga ng kambing ay isang magandang negosyo, narito ang isang kwento ng tagumpay mula sa isang ordinaryong Pilipino. Si Mang Kanor ay isang magsasaka na dating nagtatanim ng palay. Dahil sa pabago-bagong panahon at pagtaas ng presyo ng mga pataba, nahirapan si Mang Kanor na kumita sa pagsasaka. Isang araw, may nakilala siyang negosyante na nag-aalok ng pag-aalaga ng kambing. Sinubukan ni Mang Kanor na mag-alaga ng 5 kambing bilang panimula. Sa sipag at tiyaga, lumaki ang kanyang mga alagang kambing at dumami ang kanyang kita. Mula sa 5 kambing, naging 10, 20, at ngayon ay mayroon na siyang mahigit 100 kambing. Dahil sa pag-aalaga ng kambing, nabigyan ni Mang Kanor ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Nakapagpatayo siya ng bagong bahay at nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Section 4, Mga Practical na Payo. Simula ng iyong sariling kwentong kambing. Kung nais mo ring magtagumpay sa pag-aalaga ng kambing tulad ni Mang Kanor, narito ang ilang practical na payo. Una, mag-research at mag-aral tungkol sa pag-aalaga ng kambing. Alamin ang tamang pagpapakain, pag-aalaga, at pag-iwas sa mga sakit. Pangalawa, maghanap ng magandang lokasyon para sa iyong good farm. Siguraduhin na malawak ang lugar at may sapat na ventilation. Pangatlo, bumili ng kambing mula sa mga mapagkatiwalaang breeders. Mahalaga na ang mga kambing na iyong bibilhin ay malulusog at may magandang lahi. Pang-apat, siguraduhin na mayroon kang sapat na supply ng pagkain at tubig para sa iyong mga kambing. Panghuli, maging matiyaga at masipag sa pag-aalaga ng iyong mga kambing. Tandaan na ang tagumpay ay hindi dumarating sa isang iglap lamang. Section 5. Ang kinabukasan ay kambing, isang panawagan sa pagkilos. Ang pag-aalaga ng kambing ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang oportunidad upang makatulong sa ating ekonomiya at magbigay ng sustansya sa ating mga hapagkainan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kambing, tayo ay nagiging bahagi ng solusyon sa lumalaking demand ng karne at gatas sa bansa. Tayo ay nagiging instrumento upang mabigyan ng kabuhayan ang ating mga magsasaka at mapalakas ang sektor ng agrikultura. Kaya naman, mga kababayan, huwag nating sayangin ang oportunidad na ito. Simulan na natin ang ating sariling kwentong kambing at sama-sama nating abutin ang ginto sa kabukiran.